Are you blessed? Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung talagang pinagpala. Amen? Nakita po ba natin ang kagalakan ng puso, kagalakan ng kanilang ang pag-ibig nila sa Panginoon? Amen po ba? Praise God. Napakasarap na namnamin. Amen? Napakasarap na damahin, no? Yakapin ang presensya ng ating Panginoon. Because I believe the presence of God is here. Amen? The presence of God filling every one of us here. Every corner of this place. At walang sino man ang aalis sa umagang ito na hindi pinuno at umaapaw na kagalakan sa kanyang puso. Sinong may gusto noon pumalakpak sa Diyos na umaapaw ang kagalakan? Amen. Amen. Praise God. Gracious giving. Ayan po, a call to gracious giving. Sabihin nga po nating lahat, a call to gracious giving. Nako, napakasarap pakinggan. Dahil magpapasko na. Tama po ba? Mukhang talagang tunog Pasko. Amen? Ang ating katuruan ngayon, it sounds like familiar. It sounds like Christmas. Amen? Dahil para sa atin, Christmas is giving. Pagbibigay, pagkakaloob. Ayan. Kaya napakaganda po talaga, no, na ang ating theme ngayong December is about a call to gracious giving. No? Panawagan ng Diyos sa ating lahat, no? Tawag ng Diyos to sa ating lahat na tayo ay maging masagalang, umaapaw, buong puso, may kagalakan na nagbibigay. Ayan. Ready na po ang inyong mga sisidlan, no? Mamaya, baka meron dyan. Baka naman, no? Baka meron ng hinihipo ang Diyos para magbigay. Do not wait for Christmas. Huwag na nating antayin ng Pasko. Pwedeng ngayon na. Amen po ba? Pwedeng ngayon na. Kaya tignan nyo po ang mga katabi nyo. Baka naman, pwede nyo na pang abutan maya-maya. Ayan. Okay? Mas lalo na pag napakinggan natin kung paano ka-gracious ng Diyos sa ating lahat. Now, sabi po doon, revival, a call to gracious giving. Ang ating theme dito ay Romans chapter 8:32. Yan. Sabi po dito, yan, if you have your Bible, ayan, pakibasa nga po. Basahin po natin sabay-sabay. Parang 10 lang ang may bonus. Wala pang bonus. Parang iilan lang ang tumanggap. Ayan. Pero mamaya, asahan po natin na mayroong pagpapala. Amen po ba? Sino nag-expect na siya ay more than 13 months pang tatanggapin kay Lord? Abay, amen! Amen for that. He who did not spare His own Son. Una pa lang, no, napakagandang salita. Hindi ipinagkait, na? He did not spare His own Son, no other than Jesus Christ, our God the Father. Hindi niya ipinagdamot, hindi siya naging kuripot, voluntarily, wholeheartedly, no, ibinigay ang nag-iisang anak, only Jesus Christ, but gave Him up for us all. Ito ang Panginoon Jesus, ginibap niya ang lahat ng bagay. Look at the scenario, ha? Tingnan niyo po. Ang ating Diyos Ama, hindi niya pinagkait, binigay niya nag-iisang anak, at yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus, ang sabi do, but He gave Him up for us all. Ibinigay naman ng Panginoon Jesus ang lahat. Para kanino? Para kanino daw? For us all. Para sa ating lahat, ibinigay na. Walang itinira, walang isinubi, walang sinib, kundi lahat, todo na yan. Amen? How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ano po ibig sabihin doon?
Eh kung naibigay nga ng Diyos Ama, ang nag-iisa niyang anak, na wala na siyang ibang kayamanan pa na tinatangi, ang nag-iisang anak ibinigay, meron pa bang bagay sa mundong ito na hindi kaya ibigay ng Diyos? Hello? Ay nabigay na nga niya ang lahat-lahat. No, graciously give us all things. Kayang ibigay ang lahat-lahat. Tama po ba? Lahat ba? Amen. Mag-isip ka na ng bagay na kailangan mo ngayon. Mag-isip ka na ng bagay na wala ka at ito'y kailangan mo. Think of all those things. But God said, hindi ako. Sa ang Diyos ang nagsabi, ang sabi po dito, graciously give us all things. Sabihin nga po ng malaki, ng malakas, all things. Parang 5 lang may gusto ng all things dito. All things. Yeah, mas malakas doon. Talagang mas maraming nangangailangan doon banda. Na all things ay kayang ibigay. Dahil hindi nga po niya ipinagkait. So, ang topic natin dito ay patungo lamang kung paano God in His infinite love and compassion demonstrated His ultimate generosity by sacrificing His own Son, Jesus Christ, for the sake of humanity. Gracious or ultimate generosity ay ibinigay. God's immense love and willingness to go to great length to the extent. Wow. Kung tayo, ito lang ang kaya nating ibigay, but God, He gave it all to the extent, to the max. Wow, grabe, no? Meron pa bang hihigit pa? Nang higit-higit-higit pa? Sobra-sobra pa ang kanyang ibinigay. Willingness, no? Sabi po doon, and extend, no? Kaya kung ito ang ginawa ng Diyos sa atin, ang calling ng Lord sa atin, and we are called to extend generosity to others. Extend mo daw, iabot mo daw ang iyong pagtulong. Kaya ngayon, tignan niyo po yung katabi niyo. Sige po, tignan niyo muna. Mukha bang nangangailangan? Parang hindi naman. No? Tignan mo sa likod. Baka mas higit naman. Huwag niyo na pong titigan, Sister Nancy, no? Sabi ganun eh. Mukhang hindi naman nangangailangan. Yan. So sabi doon, extend. Sabihin nga po natin, extend generosity to others. To give freely. Malayang magbigay. Willingly. Sabihin nga natin, give freely. Give willingly. With a heart overflowing. Wow. Pusong nag-uumapaw. Kita niyo po yung pusong ngumingiti. No? Naka-happy face, naka-happy heart. Ang saya-saya nung siya'y nagbibigay. Why? Because ito po ang paraan upang ipakita ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig. Ibinigay niya for our team, nasabi doon sa John 3:16. Can we recite nga po yun? Kaya po ba natin i-recite John 3:16? Yung mga nakatanggap ng pagpapala ng Diyos, lakasan po natin. Ready, go! For God Amen. Biruin mo yan. Ibinigay, nag-iisang anak, may kapalit pa yun. Siya na ngang nawalan, pero tayo ang tumanggap. Eternal life pa ang ibibigay. Amen. Saka nakakita nun. Sa mundong ito, ang mga tao, nagbigay siya, nag-e-expect na may matatanggap. Tama po ba? Tama po ba? Etong Kapaskuhan ito, magbibigay ka kasi na-expect mo may tatanggap ka. What if wala? Di sad. Malungkot, sama ng loob. No? Kasi wala kang natanggap. Pero ang Diyos, pinakita ng Diyos Ama, being an example, a good example, He freely gave His only Son sa atin. Siya ang nawalan, napahamak, namatay, His only begotten Son. Para tayo naman mapatawad to forgive us from all our sin. And God, spare us. No, mula doon papunta doon sa impyerno, for the wages of sin is death.
Sa halip na tayo mabulit sa impyerno, but God said, but He gave eternal life. Nagbigay siya sa atin. Sobra, sobra pa. Can we give a Lord a best clap of praise? Amen. Amen. He did not spare His own Son. He gave Him up everything for us all, especially to you. Graciously, He gave us all things. Amen. This is the kind of gracious God, no? Yung ang Diyos na malayang nagbigay. Amen, sa ating lahat. Alam ko kung tatanungin ko kayo ngayon, meron ba sa atin na kayang gawin yon? Kayang i-give up ang lahat? Kayang ibigay ang lahat? What is your response? Do sa ginawa ng Diyos? God's grace, God's generosity, and our response will be generous. Amen? Gratitude and gracious in giving. Malaya kang magbigay kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo. Gayon din ang gawin mo sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Now, in 2 Corinthians, He said, basahin po natin, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ready, go. You know the gracious grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Wow! Palakpakan nga po natin ang Diyos kung nauunawaan natin to. Okay, tignan po natin ulit ang senaryo. Tignan po. Una, sabi doon, have you ever heard someone like this? Nakarinig ka na ba ng taong gumawa ng ganito? Nasabi dito, na mayaman. Na nakakita na po ba kayo, naka-encounter ng super mayaman na tao? Super yaman ng tao na ito, kanyang ibinigay, sige, kayang-kaya niyang magbigay ng kayamanan. Pero, but the question is it the same what God did? Na siya'y naging mahirap, siya'y naging pulubi, inalis niya, hindi na siya nagmukhang mayaman para lang ikaw at ako ay magmukhang maging mayaman. Ang mga mayayaman, they give out of their abundant, no, out of their super overflowing na blessing. Tama po ba? Nagbibigay kasi sobra-sobra ang kanilang kayamanan. But look at this, the scenario. But God, He gave everything. Although, sabi na, though He was rich, He owned the heaven and earth. He created everything here on earth. Nagawa niya ang lahat ng bagay niya, kanyang lahat ng ito, pero i-give up niya ang sarili niya. Remember what God said in the Bible? Sabi po doon, siya ay pumarito, iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos sa langit, ang napakasarap na naluklukan na trono ng Panginoong Jesucristo, iniwan niya ang kalangitan at pumunta dito sa mundo, namuhay na bilang isang servant at alipin. Amen. Nagkatawang tao. Amen. Give up niya ang lahat para lang ikaw at ako ay maging yumaman. Amen. Kaya sabi, though He was rich, yet for your sake, dahil awang-awa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Dahil habag na habag ang Diyos. Can you imagine that? Napakasarap ng buhay ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa langit. Pero nung nagkasala ang tao, He stooped down, tumayo ang Diyos at sinilip ang tao. Naawa ang Diyos sa ating lahat. Sa halip na tayo'y papunta sa impyerno, pero wala nang maisip ang Diyos Ama na maging kapalit ng kabayaran ng kasalanan, kundi ang kanyang anak na kanyang katabi sa trono. Anak, pumaroon ka sa mundo, iligtas mo ang mga tao na ating nilikha. Nakita niyo po ba yung mercy and grace ng Lord? Nahabag for your sake. Ang sabi doon, He give up everything. He was rich, but for your sake, He become poor. So that by His poverty, He could make you. Wow. Sinong pwedeng magbigay ng kayamanan sa iyo?
Sinong pwedeng gawin kang mayaman sa lahat? Pag sinabing mayaman, hindi po ito sa pera lamang na binibilang mo. Amen? Kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo, mentally, physically. Amen? Sa family, yung joy, yung happiness. Amen? Lahat ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos because dahil sa awat biyaya ng Diyos, for your sake, He became poor so that by His poverty, He could make you rich. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga po sabi doon, meron mang nagbigay pero mga good Samaritan. Bonus na po yun na may sobra-sobrang pagpapala. Pero hindi niya kayang gawin ang ginawa ng Diyos. Amen. Na kanya, yung blood niya, no, the blood of Jesus was shed on the cross. Nagawa niyang ibigay ang buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo just to save us. Pagalingin ka, patawarin ka, isalba ka mula sa impyerno, from the hell, from the lake of fire. Amen? Kaya nga sabi doon, kung meron mang taong nabubuhay na mayaman na handang magbigay ng lahat, sige, sabihin niyo po, puntahan natin yon. Pero imposible. Amen po? Only God can do that. Palakpakan po natin ang Panginoon. The gift of grace. Ito. Pag sinabi pong the gift of grace, basahin nga po natin sabay-sabay. Ready, go. God's life, power, and righteousness given to us by, sabihin nga po natin ulit, unmerited favor. Ano bang ibig sabihin? Okay, una, ano ba yung gift? Ang sabi po doon, pag sinabing gift, a thing given willingly to someone without payment. O, di ba? Gift yun eh. Kaya nga regalo, meron bang nagbibigay, ay ako regaluhan mo, eto ha, bili mo ko, regalo mo yan sa akin. Meron bang ganon? Kaya nga sabing gift, bagay na willingly binigay sa iyo to someone without, ng sino man tao na hindi mo binayaran. Tama po ba? Hindi mo binayaran, not unless gusto mo regaluhan sarili mo ng isang Ford o sasakyan, 4x4, o regaluhan mo sarili mo ng house and lot, okay lang yun, kasi yun. Pero, pagdating po dito, no, sa example na ginagawa ng Diyos, yung pagbibigay daw natin, hindi mo binayaran. Tinanggap mo ang regalo ng Diyos, pero wala kang ginawa. Wala kang binayaran. No? Kagaya nung kinagis na natin, mga indulgement na tinatawag. Now, pag sinabing unmerited favor, no? Unmerited is the act of receiving something good without earning. Something good, tumanggap ka without earning or deserving it. Hindi mo pinag-ipunan, hindi mo trinabaho, hindi ka nga karapat-dapat, and yet binigyan ka ng regalo. Tama po ba? Naintindihan po ba natin yon? Unmerited favor. Hindi tayo deserve sa blessing. Hindi tayo deserve na ialay ng Diyos ang buhay niya sa atin dahil makasalanan nga tayo. Amen? Pasaway nga tayo. Matigas ang ulo. No? And then, sabi doon, unmerited, sabi doon, our unworthiness in receiving the favor of God. It points towards man's undeserving status. Amen? Kaya unmerited eh. Hindi ka kasi mabait. Hindi dahil sa marami kang ginawang mabuti, kaya deserve mong regaluhan ng Diyos Ama. No, hindi po doon. Hindi puntos ng madaming ginawa. Hindi po ito puntos ng maraming kabutihang ginawa. Amen po ba? Kundi ang sabi po dito, ika'y tumanggap ng pagpapala ng kaligtasan ng Diyos, ng ating Panginoon Hesus, kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen? Kaya yung awit natin, hindi man karapat-dapat, amen, na tayo ay binigyan ng Diyos. Amen po ba? Can we give the Lord a blessed clap of offering?
Amen? Now, how to become highly favored by God? Maaring magtatanong, paano ako mapapabura ng Diyos? Now, simple lang po, faith. Pananampalataya. To believe that we are indeed highly favored by God. He died for us. He died for our sin. He forgave us from all our unrighteousness. Amen? Ang isang makasalanang pinatawad ng Diyos dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Now, pag sinabi naman po, God's amazing grace, sabihin nga po natin, God's amazing grace. Wow. Alam po natin yan, di ba? Yung mga awit na sumikat, no? Amazing grace. Now, sabi po dito, know that this is not a one-time gift or event. It cannot be bought, no? And you cannot afford it. We cannot afford it. Hindi natin kayang bilhin ang kaligtasan. Divine grace flows in one direction from God to humankind. Tama po ba? Sabi doon, divine grace, nag-overflow ang banal na biyaya ng Diyos from the throne of God papunta sa tao. Wow, grabe, no? Tignan niyo po yung pangyayaring yan na ginawa ng Diyos. Na dapat naiintindihan natin now. Sabi dito, what is grace? It means that God moved heaven and earth to save sinners like you and me, who could not lift a finger to serve or to save themselves. Ikaw at ako yun. Kaya nga sinabi doon, grace, ang ibig sabihin, ito ay ang pagkilos ng Diyos na kaya niyang hawiin ang lahat ng bagay, kaya niyang i-shake ang lahat, kaya niyang tanggalin ang lahat para lang iligtas ka. Hello? Ikaw ba kaya mong iligtas ang sarili mo? Sabi dito, not a finger para iligtas mo ang sarili mo. Wala kang gagawin, wala ka ring ginawa para ikaw ay maligtas. But only God can do that. Amen? Only God can do that. Only God, siya lang ang kayang magbigay ng lahat. No reservation. For your sake, for our sake, for our salvation. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. You know, yung acronyms po, sabi dito, no, grace, God's, yung R, riches, at Christ's expense. Grabe. Ikaw ba, kaya mo bang gawin ang lahat ng bagay para lang maibigay mo? Ba, sa ministry na lang to eh. Okay? Sa kapatid mo, sa Panginoon. Wala nang makain ang kapitbahay mo. Ibenta mo ang bahay mo. Meron na bang gumawa nun? Hello? Sa Acts, meron eh. Pero ninakawan niya pang Diyos, dinaya niya pa. Meron bang gano'n na kaya mong gawin? Kasi walang pang-aral yung kapitbahay mo, yung bata doon. Isasangla mo ang house and lot mo, ang kotse mo, para lang makapag-aral yon? Hello? Wala. Tama po ba? To the expense. No? Sabi doon, but God, He moved heaven and earth. Grabe. Talagang naliglig ang buong kalangitan. Maari yung time na yun na pinaplano ng Diyos Ama. Sabi ng mga anghel, Ama, God, are you sure? Sigurado ka ba? Yung nag-iisa mong anak, mamamatay, ibibigay mo para lang sa kaligtasan ng mga salbahing taong to. Can you imagine that? Naliglig. No? Nasindak ang buong kalangitan sa naging decision ng Ama for your sake, for our sake. Palakpakan nga po natin. Amen po ba? Hallelujah. A call to gracious giving. Ito po'y challenge ng Lord sa atin. No? Kaya nga tanong can you do that? Kaya mo bang gawin yon? Kung paano God move heaven and earth? Willing to give up? To sacrifice? No? For the cause of this ministry? For the people, no? Sa mga paligid mo? Na kahit na, sabi dun
Walang pwedeng humadlang sa'yo to serve God. Amen po ba? Hindi ang ulan, hindi ang bagyo, hindi ang baha, hindi ang pagsubok. None of this thing in this world can separate us from the love of God. Because you love God, handa mong isakripisyo ang lahat. Tama po ba? Kaya kung inimagine ko nung unang panahon, sabi ko, Lord, ang hirap pala mabuhay nung unang panahon. Bakit? Pupunta ka lang para mag-preach, maglalakad ka ng mga bundok-bundok. Ilang bundok ang aakyatin mo? No? Dagat pa. Amen? Pati yung field, lalakaran mo, disyerto, just to preach the gospel. Just to preach salvation. Kaya sabi ko, buti na lang, Lord, hindi ako nabuhay noon. At ngayon na tayo nabuhay dito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, God's grace in us. Ano naman po ito? Sige po, basahin po natin. Amen. Okay, ang example po dito sa Ephesians chapter 2 nung kanina. It means that, that you had been saved by grace because you believe. You did not save yourselves. It was a gift from God. Sabihin po natin lang, a gift from God. And you are not saved by the things you have done, so there is nothing to boast about it. Wala kang ginawang bagay na para masabi mo, karapat-dapat lang akong maligtas. Palagi akong nagbibigay sa church. Palagi akong nagdo-donate. Lalo na pag Christmas, no? Dapat lang ako iligtas. Hindi po ganon. Amen? Wala kang bagay na magiging kapalit o pagyayabang mo sa buhay mo kung anumang meron ka. Ang lahat yan ay gift. Lahat yung regalo ng Diyos. Amen? Sa iyo. Kung masaya ka sa meron ka ngayon, salamat sa Diyos. Amen? Dahil ibinigay ng Diyos sa iyo yan. Renegalo ng Panginoon. Kaya sabi doon, the grace of God is more than salvation. Umigit pa sa kaligtasan dahil God spare us from the flames of hell. Amen? For the wages of sin is death. So by grace you had been saved, by faith, nothing you did could ever earn this salvation. For it was the love gift. Sabihin nga po natin, love. Lakasan natin, love gift from God. Amen. Love gift. Buong pusong pag-ibig ng Diyos that brought us to Christ. So no one will ever be able to boast. For salvation is never a reward for good works or human striving. Amen. Okay, God's grace is sufficient. Okay, sabi dito, yung grace ng Lord ipinakita, unang salvation. Tama po ba? Kaligtasan, naligtas ka. Transformation, binago ka. Inayos ang buhay mo. Nagkaroon ka ng destination. Now, remember how He has rescued us. Paano ka ni-rescue ng Lord? Kanina binasa na natin. God's grace is transformative. No? Sabi doon, yung empowering power ng Lord ang nagbago at nag-ayos. Hindi mo pwedeng kayang sabihin, magbabago ako. I can change my attitude. No, ng sarili ko lang. Yun na nga yung sinasabi, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Tama po ba? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Lahat na, kahit nga si Pablo, minention niya yun iba lang translation. Biruin mo, original pala nung kay Pablo. Sabi ni Pablo, gusto kong gawin, nag-rap na ako, no? Gusto kong gawin ang mabuti pero hindi ko kayang gawin. O biruin mo yun, pwede pala akong mag-rap. Na sabi ni Pablo gusto kong gawin ang mabuti pero yung mabuti hindi ko magawa. Ang palagi kong ginagawa ay yung mali. Tama po ba? Kasi wala namang pwedeng magbago o mag-ayos tumulong sa iyo, not only God.
Amen? Empowering us. Yung transformation na yon, ang Diyos lang ang kayang magbago, mag-ayos ng buhay mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen! Praise God! Purihin po ang Panginoon. Ayan, malapit na po tayo matapos. Bagamat napakahaba ng ito, tapusin na po natin. God's grace reflected in His generosity. Basahin nga po ninyo ulit. Ready? Go! Tama po ba? Kung ikaw na-experience mo yung grace ng Lord, na-experience mo ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa iyo. Yan. Dapat daw po, una, ito ay makita rin sa atin. Ano mang ginawa mo sa kapwa mo, ay gayon din ang gagawin sa iyo. Kung ano man ikaw, yun ang magiging katauhan mo, yun ang buhay mo. Tama po ba? Parang salamin-salamin. Ayoko pong kumanta. No, ng salamin-salamin. Mirror, ay hindi rin. Mirror on the wall. No? Humarap ka sa salamin, nakita mo ang sarili mo, ikaw yon. Tama po ba? Tama po ba? Nagre-reflect. Pero dapat, because you experience God's grace, ang dapat makita sa iyo every time na ikaharap sa salamin, ang glory ng Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dahil dala-dala mo ang biyaya ng Diyos, kapag may mga taong lumalapit sa iyo humingi ng tulong, ready kang tumulong. Hindi ko po sinasabi pera o salapi, whatever. Sa anumang paraan ay pwede kang tumulong. Amen? So you know the generous grace of the Lord Jesus Christ, though He was rich and yet for your sake. Biruin mo yan. Kaya ako gusto ko lang po i-share ng maiksing-maiksi lamang po. No? Para in return, no? Payback. Ako po yung nakapag-aral, no? Way back 1919, ng college. Wala namang pwedeng magpa-aral sa akin, wala namang kaming pera. Kaya high school lang lahat kami. But nung na-born again ako, grabe ang biyaya ng Diyos. Ako po yung nakapag-aral na 2 kurso. At wala po kong binayaran ni 5 centimos. Pati baon ko, merong sumagot. Amen? Nakapag-aral ako sa International Bible School, nakapag-aral pa ako ng music, nakapag-aral din ako ng education. Lahat ng pwede kong aralin doon sa institution na yun, ay pwede kong aralin. Bakit? Grabe ang biyaya ng Diyos doon sa taong ginamit niya. No? And I would like to mention that person, dahil karapat-dapat ng papurihan, that is the Davila, Colleen Davila and Karen Davila. Sila po yung naging sponsor ko. No, wala akong ginastos. Now, payback. Ito pong naging ko sa puso ko. Sabi ko, Lord, pagtapos ko, gayon din ang gagawin ko. Meron akong i-sponsoran na makapag-aral ng libre. Kaya yung school po, na binigyan ng Lord, libre. Hindi po. Ang konti lang ng estudyante, pero may libre. May sponsor ako. Okay lang, Lord, hindi deficit to eh. Hindi kakulangan to. Dahil gusto ko lang ibalik yung tinanggap ko mula sa iyo. Ang sarap pala ng meron kang pinagpapala because you received that blessing from the Lord. Palakpakan po natin ang ating Amen po ba? There's no amount of good deeds we can do. And there's no magic prayer we can pray that will guarantee we receive grace. We receive grace not because we deserve it, but because God is truly generous. Sabihin nga po natin, God is truly generous. Palakpakan po natin ng Panginoon at tayo pong lahat, kayo pong lahat ay makakatayo na. Hallelujah. Sa ating pong conclusion, ayan po, pwede na pong i-flash na lang. Hallelujah. Praise God. Napakasarap po na ating na naintindihan.
naintindihan po natin ito. Amen po ba? Masarap po ba sa pakiramdam? O baka merong medyo parang grabe naman yan? No? Totoo ba yan? Totoo po yan. Tignan nyo lang po yung picture. No, kabuuhan ng kaganapan, ang buong kalangitan na yanig. Ang buong kalangitan na yanig. Ang lahat ng mga nilalang sa langit na yanig. Heaven and earth na shake dahil sa desisyon ng Diyos Ama na ibigay ang nag-iisa niyang anak. For your sake, for your sake, for my sake. Amen. Kaya meron bang bagay na ipagkakait mo sa Diyos? Meron pa bang reservation? Lord, ito lang. Tuwing Sunday lang, Lord, okay na yon. Nag-worship naman ako, Sunday lang ang kaya ko ibigay. Ganun ba? Ganun ba ka-gracious ang Diyos sa iyo? If you experience gracious God in your life, more than Sunday, amen? Even your lives, ang buhay mo, your time, amen? Ang lahat ng meron ka, kaya mong i-offer kay God. Amen po ba? Now, God is calling us. Nananawagan ng Diyos sa atin na i-give up natin, ibigay din natin kay Lord. Walang mawawala kapag ikay nagbigay kay Diyos, sa Diyos. Pag nagbigay ka sa Diyos, higit pa ang kaya niyang ibalik. Now, why don't we surrender everything to God as a gift to your God, to your Master? Your life, your family, your career, even your position, your health, possession, intelligence, your strength, your wealth, etc. This is your gift to God. Meaning, buong buhay mo, buong ikaw, ay i-offer mo kay God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, can we sing one song? You are the peace that guards my heart, my help in time of need. Amen. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find you. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship. Can we sing that from the beginning? From the beginning.
Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in time of needs. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship. Come on, everybody! And unto you I sing. For you alone deserve all glory. Hallelujah. For you deserve the highest praises. Father, Yes, we adore you. We worship you. adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. For the last time, worship. Sa uling pagkakataon, for you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve. Yes, Lord, you deserve the highest praise. Father, we worship. Just worship Him. Adore Enjoy the you. presence of the Father, Lord. we love All glory and honor. your face. For you alone Deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you. Say it again. Pinakamasarap sa pandinig ng Diyos. Pinakamasarap sabihin mo, Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord, and you deserve the highest praises. Nalalaman mo ang nilalaman ng puso ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Thank you so much, Lord God. Truly, O Lord, you deserve all the praises and all the thanksgiving, O Lord. Hayaan mo, O Diyos, na mag-reflect sa aming buhay yung gratefulness mo. Mag-reflect sa amin yung love mo, yung generosity mo, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito'y makita sa buhay namin upang patunayan na ikaw nga ang Diyos na aming Panginoon ng aming buhay. I pray that you may fill us, O God, with your Spirit and your power, O God, and your anointing. This we ask and pray. Everyone says amen.